Kaya umulan pa. Dito sila ng trabaho ngayon. Good morning mga lods. Day 8 ng ating papagawa. So yan, time check natin 6:10 ng umaga. Maliwanag na talaga ng ganitong oras kapag ganitong panahon, December. So yan, quick check lang ulit tayo ng mga nagawa kahapon. Natanggal na yung pamorma ng dalawang poste sa likod. Nataasan na rin yung pader sa likod. Nakapag semento sa main door natin, tapat ng main door. Nakagawa ng gate, nakapag-install ng grills na bakod. Natanggal na rin yung pamorma nung second na poste para sa gate. Nakapag-semento na rin sa back extension and nakapagbuhos din doon sa dalawang poste natin sa likod. Nakapaglagay ng abang ng drainage kasi plano namin magpalagay dyan ng banyo, no, ipa-extend yung banyo hopefully next year. Ayan, and again meron daw problema tong drainage na to kasi barado. So bago nila sementohan tong paligid, balak nilang tibagin yan, yung hilera na yan, para maklear yung bara. May butas pa doon pero tingin ko tatapalan naman talaga nila. Yan. So ang agenda daw nila for today, sabi sa akin ng contractor natin, sisemento daw to. Itong parking area, itong the rest ng mga may lupa pa. Ito, pati ito, tira. And lahat daw to. So yan, sisementohan daw nila ngayon. So yun. Natin yung itsura sa harap. Ayan, ang itsura sa harap. Good morning sa ating lahat. Ganda ng panahon. So yun lang, habang hinihintay natin ng ating mga workers, tara mag-almusal ulit muna tayo. Ayan, medyo nakakapanibago. No, kasi tuwing umaga, hindi ko na kailangan mag-ilaw dito sa baba. Kasi nga, maliwanag sa umaga. Ngayon, dahil may bubong na tayo, may pader, so harang na yung liwanag o yung sikat ng araw kung meron sa umaga. I think much better yan. Kasi kapag umuulan, hindi na tayo maanggihan, no? Hindi na natin kailangan. Kasi one time, nung umulan, na malakas at may angge, yung may hangin din. So pinasok ng tubig to kasi pag ganun yung ulan. So pasalubong sa pinto. And kaya rin bumili ako nung harang. No? Harang sa ilalim ng pinto. Pero hindi naging sapat eh. Talagang pinasok pa rin talaga. So, gabi yun, nagpupunas-punas ako dito. So, yun lang, share ko lang. Hindi ko alam kung this week o-order na ako ng tiles, no, para sa poste natin and tile adhesive. Hindi ko pa alam pero tatanungin ko pa si contractor natin kung this week na ba, kasi ang sabi niya ikakabit niya daw muna yung gate bago sila mag-tiles. Baka next week matapos na nila to. Sabi niya sa akin hindi na raw abutin ng 20. Paaga rin nila kasi sa Biyernes hanggang Lunes, wala kasi ako dito. So wala tayong update ng Biyernes hanggang Lunes. I think day
Since day 8 ngayon, 9, 10, day 11, 12, 13, 14. So wala tayong update nun. 15 na tayo makakapag-update sa inyo mga lods. Sa progress. So yun lang. Ayan, umulan pa. Dito sila ng trabaho ngayon. Ang lakas eh. Ay. Sana wala to bukas. Wala na to bukas. Buhos mo na ngayon. Ayan. Ang lakas. So yun mga lods. 4:30 na. Kakawi lang ng mga workers natin. And medyo pumangit yung panahon ngayong araw, no? Nahinto sila. Siguro 2:30 pa lang huminto na sila ng trabaho. Kasi nga, ang lakas ng ulan kanina. And ngayon medyo humina. Pero still, maambon. So hindi na nila tinuloy. Kaya nag-uwian na sila nung tumila yung ulan. Nung medyo humina. Yun, umuwi na sila. So ito yung mga natapos nila ngayong araw. So ayun, ang bilis nila. So ngayong araw lang nila ginawa lahat yan, winelding and kinabit itong pinaka main gate natin. Yung gate natin para sa parking. Yan, ikabit na rin nila. And kahapon hindi pa nila nakabit tong ang tawag nila dyan, pedestrian gate. Ayan, nakakabit nila na rin nila ngayon. And nagulat ako kasi expect ko kasi paloob lang siya. Ang ginawa ni Sir Atan dito, Kuya Atan, yung contractor natin. Yan, papati palabas siya. Yan, so pwede siya paloob, pwede siya palabas. So ayan, may gate na tayo mga lods. Kung may magtatanong man sa akin na kung may kakilala akong contractor, sobrang recommended ko siya. Kuya Atan. Yan, shoutout sa iyo Kuya Atan. Natanggal na rin nila yung pamorma sa poste natin. Yan. So ito natanggal na nila. I believe natanggal na nila yung kahapon. So ayan, natanggalan nila ngayon. And nadagdagan na rin nila yung poste natin doon. Ay, yung ating hollow block sa pader. Nadagdagan nilang kaunti. Pero kasi inunan nilang hukayin lahat to. Yan, hinukay nila. Kung makita nyo, elevated din yan. Hindi ko alam kung i-elevate niya or pa-incline. Incline ba ang tawag nila doon? Basta yung pababa. Doon ang mas mataas na part. Then pababa dito. So para yung agos ng tubig is tuloy-tuloy pa rin. So yan, inuna nilang hukayin lahat to. Kung makikita nyo, ayun yung mga nahukay. And meron din doon sa bandang likod. Pero dito na nila tinambak yung iba. So yan, hinukay na nila yan mula doon hanggang dito. So hinukay nila. And mga tanghali ata sila naghukay. And expected nila makakapagbuhos sila kahit papaano, makakapagsemento sila nung flooring natin. Pero dahil nga sa masamang panahon, nahinto sila. So bukas na lang nila planong magsemento ng flooring. And napakinis na rin nila yung mga winelding dito. Yan, makinis na yan, medyo makinis na yan. Nawala na yung mga umbok-umbok, yung gawa ng welding, no? Nawala na yung mga umbok-umbok nun. So tinanggal ni Kuya Atan yun kanina. Nilinis niya, di ba? ang bilis nila gumawa talaga. Ang bilis nila gumawa. Nakapagbistay na rin sila nung pang palitada sana ng mga pader natin, pang smooth finish. Pero dahil nga umulan, ayan, napurnada rin yan. So marami sila sanang planong gawin ngayon. Pero dahil nga masama yung panahon, pinospone na lang muna nila. And hoping tayo na gumanda yung panahon bukas. Maambon-ambon pa rin ang kaunti. Pero kanina sobrang lakas talaga. Kaya napilitan silang huminto. Pero so far, syempre, sobrang satisfied tayo sa
sa progress ng pagpapagawa natin ng bakod, ng gate, ng bubong din sa likod, and ng flooring. So, yan, flooring natin. Bibili rin tayo ng tiles para dito. Papatiles natin to. 1, 2, 3. And papakabit natin yung ilaw na in-order natin sa Shopee. And yung signage na rin, yung address signage. So yan, ito yung itsura ng likuran natin. O diba, hindi na tayo nababasa, guys. Goodbye damo na rin tayo, no? Goodbye damo. Goodbye damo. And goodbye damo. Thank you, Sir Ratan. Lupit mo. So yun mga lods, tapos na ang day 9 ng ating project, yung fence, gate, and roofing project natin sa ating munting tahanan dito sa Laguna. So gaya nga na nakita nyo sa video kanina, medyo kaunti lang yung na-accomplish ng ating mga workers. Dahil na rin, syempre, dun sa masamang panahon. Pero kaunti man yung na-accomplish nila, at least meron pa rin na-accomplish, diba? So far, yung accomplishment nila ngayon, yung pagkakabit ng gate, sobrang laking para sa akin ay progress, no, sa pagpapa-improve ng appearance ng ating bahay. Bukas ang plano nila is masimentohan na yung the rest ng ating parking area and mapalitadahan na rin yung ating mga pader ng smooth finish dun sa pinakaloob and rough finish naman para sa external part. Aside dun sa mga nabanggit ko, hindi ko alam kung ano pa yung ibang mga agenda nila bukas. Most probably is pipinturahan nila yung gate kasi nga naikabit na nila and malagyan na rin ng handle para sa lock. And bala ko nga rin pala magpalagay ng sampayan, no? Kahit 2 sampayan lang dun sa harap ng ating pintuan, yung sa bubong. Siyempre para meron tayong paglalagyan ng mga ating mga sinampay kapag umuulan. And tatanungin ko na rin bukas kay Kuya Athan kung ilang tiles and anong sukat ng tiles yung bibili natin para doon sa mga poste natin. And yung tiles para sa ating veranda, I think ihuli ko na lang siya or ibang contract na lang siya. Kasi iba daw yung presyuhan ni Kuya Athan doon per square meter, if I'm not mistaken. Which is okay lang sa akin kasi yung kontrata ko sa kanya sobrang sulit na. Sobrang daming kailangan i-accomplish knowing na ganun lang kababa yung contract price ko sa kanya, yung labor cost sa kanya. In a sense, hindi siya maliit. Pero kung i-compare mo siya sa kontrata or labor cost ng ibang mga contractor, sobrang sulit na yung kontrata ko kay Kuya Athan. And sobrang bait niya pa kasi siya yung nagre-recommend din kung saang hardware ako pwedeng kumuha ng mga materyales na mura. And just to share din mga lods, yung bubong natin, yung gutter, yung flashing, and yung yero o yung bubungan natin sa harap at likod, sinamahan niya akong bumili nun. So take note labor cost yung kontrata ko sa kanya. So meaning, dapat yung paglalakad, pagbili ng mga materyales, ako dapat ang gumagawa nun. Pero nagpresenta siya na bumili kami, samahan niya ako kasi nga, para hindi na ako gumastos ng delivery fee. Kasi nga daw, aabot ng 500 yon and sayang din naman yon kung mapupunta lang yung 500 pesos or mahigit pa dun sa pagdi-deliver ng yero, gutter, and flashing. So, nagpresenta siya na yung owner niya ang gamitin na lang para i-pick up yung mga yero, yung flashing and gutter. So, yun lang mga lods ang nangyari sa day 9 natin. So, kita-kits ulit bukas sa panibagong updates sa pagpapa-improve ng ating munting tahanan dito sa Laguna. Peace out!